Ginugunita natin ang paghahanda ng Panginoon ng kanyang sarili para sa nalalapit na iyang pagpapakasakit at kamatayan. Pinamalas niya ang kanyang dakilang pag-ibig hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Siya ang guro at Panginoong lumuhod upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito ang tanda ng Eukaristiyang kanyang itinatag, ang ganap na pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sa sakramento ng Eukaristiya at ng pagpapari, nakikibahagi tayo sa dakilang pag-aalay ni Jesus ng sarili. Ayon kay San Pablo, sa tuwing iniinom natin ang alak at ibinabahagi ang tinapay sa Eukaristiya, inihahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa maiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na namatay, mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ng iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Pasko ay nagpapaalala sa mga Hudyo sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon mula sa pagkalipin sa Ehipto. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng lapit na pamilya na hindi rin mauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kainin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko ay sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.
Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at itinubos. Ako ngayon maghahandog ng hangahing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Ayon kay Apostol San Pablo, sa tuwing pinagdiriwang natin ang Eukaristiya, muli nating pinapahayag ang pag-aalay ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon
Ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ang diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, nagbigkis ng tuwalya, pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking mga kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. Ang malinis na kayo at malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y inyong tutularan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Mainit. Papasok na po tayo sa 3 araw ng pagnunubena para sa linggo ng pagkabuhay. Paschal Triduum. 3 araw magmula ngayon, yung Biyernes Santo at Sabado de Gloria. 3 araw, iisang misa. Father, bakit iisang misa? Kanina nag-sign of the cross tayo. Mamaya, wala po siyang final blessing. Pagkatapos ng final prayer, i-expose na natin ang Blessed Sacrament at matatapos na. Bukas, wala rin pong simulang sign of the cross. Yung veneration of the cross natin, papasok ako, dadapa dito, at tuloy-tuloy na yung pagdiriwang. Sa Sabado, wala rin pong sign of the cross. Magsisimula tayo yung pagbabasbas ng apoy sa labas. At pagkatapos po ng misa, doon pa lang magsa-sign of the cross.
Ibig sabihin, yung sign of the cross natin ngayon, yung conclusion po niya sa Sabado pa lang, pagkatapos ng Easter Vigil. 3 araw, isang misa. Sa araw pong ito, ginugunita natin ang huling hapunan. Hindi lang po ito basta-basta pagkain nila Jesus. Hindi lang po ito yung huling pagkain ni Jesus kasama yung kanyang mga apostoles. Meron po siyang 2 sakramento na napakahalaga na itinatag niya sa huling hapunan. Una, itinatag po niya ang sakramento ng banal na misa, Holy Eucharist. Dito po niya sinabi yung sinasabi naming mga pari kapag consecration. Kumuha siya ng tinapay, pinagpira-piraso ito, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi niya, tanggapin ninyo ang aking katawan. Ganon din po sa kanyang dugo. At sinabi po niya sa bandang huli, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Dito po natin kinukuha yung verse sa Bible laban po sa mga kapatid nating protestante na nagsasabing ang ginagawa natin sa misa, hindi naman talaga nagiging katawan ni Kristo yung tinapay, hindi nagiging dugo yung alak. Pero sinabi mismo dito ni Kristo, ito ang aking katawan. Hindi po niya sinabing ito ang simbolo ng aking katawan. At inutusan tayo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pangalawa, sino po yung mangunguna kapag gagawin ang pag-aalalang ito? Kaya itinatag po niya ang sakramento ng pagpapari. Kaya ngayon po dapat, kung meron tayong obispo, kaninang umaga, nagkaroon po ng Christmas at renewal naming mga pari. Pero dahil wala po tayong obispo, ginawa na po namin ito nung Martes. Ang nagbigay po sa amin ang Arsobispo ng Pampanga, si Archbishop Lavarias. Bakit Martes po niya ginawa? Kasi 3 po yung sakop niya ngayon. Yung Pampanga, wala rin pong obispo ang Bataan, wala rin pong obispo tayo. Kaya ginawa po niyang Huwebes yung Pampanga, Miyerkules yung Bataan, Martes po tayo. Ang sakramento ng pagpapari. Pagkatapos pong itinatag ni Jesus ang 2 ito, bigla po siyang tumindig. Hinubad po niya yung kanyang panlabas na kasuotan at hinugasan ng kamay ang paa ng kanyang mga apostoles. Alam nyo, bahagi ng kultura at pananampalataya ng mga Hudyo ang paghuhugas ng paa. Bago po kumain sila, naghuhugas sila ng kamay at paa. Yung mga pari, bago sila mag-alay sa templo, naghuhugas din po sila ng kamay at paa upang makalapit sila sa Diyos nang malinis sila. Sa mga bahay-bahay, meron po palaging nakahandang tubig at tuwalya. Na kapag merong bibisita sa isang bahay, bago tuluyang pumasok sa bahay, merong alipin na huhugasan yung paa ng bisita. Kasi yung mga bumibisita noon, naglalakbay sila ng napakalayo at nadudumihan ng kanilang paa. Kaya bilang ritual, hinuhugasan muna ito. At ang gumagawa ng paglilinis ay ang mga alipin. Kaya nga po dito sa ating ebanghelyo, narinig natin si Pedro. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, Panginoon, hindi ko po pahuhugas yung paa ko sa iyo. Kasi alam ni Pedro na trabaho lang ng alipin yung paghuhugas ng paa. Pero ano sabi po ng Panginoon sa kanya, kapag hindi kita hinugasan,
wala kang kaugnayan sa akin. Ang paghuhugas ng paa na ginawa po ni Kristo ay hindi lang isang ritual. Ginawa po niya ito bilang Diyos na may kaugnayan sa tao, bilang isang kaibigan sa kanyang mga apostoles, upang sa ganon, yung ginawa niyang paghuhugas sa kanila ay gagawin din ng mga apostoles sa ibang tao. Anong simbolismo po ba meron ng paghuhugas ng paa? Natatandaan po ninyo nung hatulan si Kristo? Anong ginawa po ni Pilato? Naghugas siya ng kamay. Napakadali po ng paghuhugas ng kamay. Nakatayo ka, hinugasan lang niya yung kamay niya. Anong sabi niya? Wala akong pakialam sa taong iyan, bahala kayo. Manhid, walang pakialam, walang effort. Anong ginawa ni Kristo? Naghugas ng paa. Kapag maghuhugas ka ng paa ng isang tao, yuyuko ka. Aabutin mo yung paa niya sa baba. Hindi katulad ng paghuhugas ng kamay na nakatayo. Nagpakababa siya. Ipinakita niya sa atin yung isang leader na may puso para sa kanyang mga kaibigan. Yumuko siya at nagpakababa para sa kanila. At ito po yung inaalala natin ngayon. Minsan, mas gusto po nating maghugas lamang ng kamay ng ibang tao. Nakatayo ka, ikaw yung pinapansin, ikaw yung boss, ikaw yung sikat. Magagawa ba nating magpakababa kahit ikaw ay walang nagawang mali sa iba? Magagawa mo bang magpakababa kahit wala kang kaugnayan sa tao? Alam nyo, sa 11 taon na pagkapari ko, na-realize ko na yung mga tao na gumagawa po ng mabuti sa iba, may awa sa iba, tumutulong sa mga mahihirap, ay naranasan din po nila yon noon sa buhay nila. Naranasan nilang maging mahirap, naranasan nilang matulungan, kaya ipinapasa po nila ito sa ibang tao. Ganito rin po yung ginawa ng Diyos. Kung nagawa niyang hugasan yung mga paa ng kanyang mga apostoles, sana tayong mga taga-sunod niya, magawa rin natin ito sa ibang tao. Amen. Ngayon, gugunitiin natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ay paalala sa atin na tayo dapat maglingkod ng buong pagmamahal sa bawat isa, gaya ng paglilingkod na pinamalas ni Jesus.
Tumayo po ang lahat. Ibinigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia bilang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga may katungkulan sa pamahalaan, sa kanilang paglilingkod sa bayan, at dalikdan nila ang paghuhugas kamay, bagkus maging halimbawa ng pag-amin ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matapang na mga lingkod nawa ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng mga pang-aabuso sa mga dukha, mga manggagawa, mga biktima ng karahasan, at mga ulila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makahugot nawa ng lakas at pag-asa sa Eucharistia ng mga naghihikahos, mga may sakit at mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa Eucharistia, tumawid tayo mula sa kamatayan tungo sa ganap na buhay. Naway, makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sama natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat nila Jose Guillermo, Joe Gracia, Thelma de Guzman, Romulo Rufino and family. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito ay aming samod dalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. By the mystery of his water.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairing. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak upang ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ngayon ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sa mairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami ay pagindapating makasalo kailanman sa piging ng iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga activities natin bukas, alas 6 po ng umaga, yung ating Station of the Cross dito po sa Karamutan. Alas 3 po ng hapon, yung ating Veneration of the Cross. Pagkatapos po nito, mga 4:30, sisimulan po natin yung prosesyon natin doon sa Sitio Duro Black papunta dito sa Karamutan. Yung mga sasama po, magdala kayo ng kandila at rosaryo. Maraming salamat. O salutaris nos Pia, et celi pandis vos Filum, bella premont vos Filia, darabur veros Magsiluhod po ang lahat. O salutaris vos Pia, et celi pandis vos Filum, bella premont vos Filia, darabur veros O Sacrament most holy, O Sacrament divine. Thanksgiving be every moment time. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment time. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment done. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.